malasakit, tunay na pagbabago, tinud-anay ang kausaban. These are the words which catapulted me to the presidency. The slogans were conceptualized not for the sole purpose of securing the votes of the electorate. Isang taon na ang nakakalipas mula nang manumpa bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Duterte. Malinaw ang sentro ng kanyang pamamahala, pagbabago sa pamamagitan ng paglaban sa iligal na droga at kriminalidad, pagsupil sa katiwalian sa gobyerno, pagtatamo ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa at pag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Sa 366 na mga araw, umalingaw-ngaw na ang pagtuligsa mula sa kanyang mga kritiko, hindi lang sa loob kundi maging sa labas ng bansa dahil sa kanyang maigting na kampanya kontra iligal na droga. Naging usap-usapan ng mga umano'y paglaganap ng extrajudicial killings na mariing pinabulaanan ng administrasyon. Nakaladkad ang pangalang Rodrigo Duterte sa United Nations Human Rights Council at maging sa International Criminal Court. Well, I am sorry. I have to clean up, and until such time nga mapatay ang mga drug lord, mawala ni sila sa dalan, magabi maglakaw-lakaw og mahurot mo. I'm sorry. Mingon mo nga pobre mo. That's not an answer. May problema ko. 4 million addicts. Do you want more, another 4 million? Sa akong panahon, kasabay ng panawagan sa mga tiwaling tao ng gobyerno na kusang magbitiw sa pwesto, hindi pa man nag-init ang puwit sa panunungkulan, ilang miyembro na ng gabinete ni Pangulong Duterte ang tahasan niyang tinanggal sa pwesto dahil sa pagkadawit sa isyu ng katiwalian. I ask everybody in this government to cooperate. I do not want to go into a massive purge of government workers and officials. Please do not tempt me to do it. Urong-sulong naman ang naging kalagayan ng usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa mga makakaliwang grupo. Naudlot din ang pag-uumpisa ng ika-5 formal na negosasyong pangkapayapaan ng Government at National Democratic Front Peace Panel dahil sa mga opensiba sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at rebeldeng grupo. They announced publicly that they were lifting the ceasefire order February 10, but they were killing my soldiers and policemen in the meantime. Saan ba ang honor mo dyan? And ang problema, army to army, so saan na may respeto? Why do you kill a government soldier 73 times? And they are burning equipments of companies who refuse to pay revolutionary. Pumutok din ang isa sa pinakamalaking hamong kinaharap ng Administrasyong Duterte, ang pagkubkob ng ISIS-linked multi-terrorist group sa Marawi City. Napilitang magdeklara ng martial law sa buong Mindanao ang punong ehekutibo dahil sa hindi birong banta ng pagtatayo ng probinsya sa timugang bahagi ng bansa nang itinuturing na kilabot ng grupong terorista sa buong mundo, ang Daesh o ISIS. Tumataas ang bilang ng mga napapaslang na mga tauhan ng puwersa ng pamahalaan sa higit 1 buwan ng bakbakan, samantalang daang-daang libong Maranao rin ang nawala ng matitirhan at kabuhayan. Nananatiling marami ang naiipit sa gulo, maging ang bihag ng teroristang grupo at pinangangambahan ng mataas na bilang ng mga sibilyang nasasawi dahil sa nagpapatuloy na gyera sa Marawi City. The most important thing is that matulungan ko kayo. Huwag kang makalala, tutulungan ko kayo, hindi ko kayo pabayaan. Hanggang relocation. And then we will rehabilitate ang Marawi. I would like to say to the Maranao people that I am very, very, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers, ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Bagaman naging maingay ang pagsusulong ng pamahalaan sa federalismo, ang pinaniniwalaan ni Pangulong Duterte na tugon sa matagalang conflict sa Mindanao, madilim pa ang hinaharap nito sa Kongreso.
Bagaman on track din ayon sa pamahalaan ang pagsusumite ng draft ng Bangsamoro Basic Law sa pagtatatag ng Bangsamoro Entity, marami pang pagdadaanang proseso bago ito maipatupad. Samantala, 21 foreign trips, 18 bansang napuntahan sa unang taon ng panunungkulan. Isa ito sa mga itinuturing na accomplishment ni Pangulong Duterte sa unang bahagi ng kanyang termino. Umukit din ang pangalan si Pangulong Duterte sa hanay ng mga maimpluwensyang leaders sa buong mundo dahil sa biglang pagbabago sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Bagaman nananatili ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos, nakipagkaibigan din ito sa iba pang makapangyarihang bansa tulad ng China at Russia. Kumpara sa daang-daang milyong pisong halaga ng nagastos sa mga paglalakbay, ayon sa Malacanang, hindi naman ito maihahambing sa bilyong-bilyong pisong halaga ng mga kasunduan at investment deal na pinirmahan ng Pilipinas sa ibang bansa. I am not ready for military alliances because we have a treaty that was signed in the 50s. But I am ready to cooperate with my new friends China and Russia to make this world more peaceful. Inilunsad din ang Build, Build, Build o ang programang pang-imprastruktura ng administrasyon kung saan ipinangako ang pagtatayo ng mga karagdagang kalsada, tulay, railways at airports. Gayunman, di pa malinaw kung kailan maipapasa sa Kongreso ang tax reform package na isa sa mga priority bill ng Duterte administration at pangunahing pagkukunan ng pondo para sa Build, Build, Build program nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines.